Hindi mayaman ang OFW. May asawa, kapatid, anak, kaibigan. At kamag-anak ng OFW. At lalo sa mga gustong maging ibang bansa. Nais ko rin ibahagi sa inyo ang natanggap kong email na ito. Maaaring makatulong ito upang lalong maintindihan ng bawat isa ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang OFW na ibig sabihin ng OFW. OFW, isa ako sa milyong-milyong kababayan na ito. Tiyak na may mapupulot kayong aral dito. Hindi mayaman ang OFW. We have we have this nation na pag OFW o regular OFW might earn from 20k to 30k per month. Depende sa lokasyon. Yung mga taga Saudi o US, siguro mas malaki ang sweldo. Malaki ang sweldo. Malaki ang pangangailangan, kaya karaniwan sa amin ay nag-abroad. Maraming bunganga kailangan pakainin. Kaya umalis kami ng Pinas. Great pala rin. Madalas 3 to 4 or kailangan kalahati ng sweldo ay napupunta sa tuition ng kapatid o gastusin ng pamilya. Mahirap magiging OFW. Kailangan naming magtipid hanggat kaya o masarap ang pagkain sa abroad. Pero madalas na adobo na baboy. Hindi agad masisira ito at itlog lang tinitira para makaipon. Pagdating ng kinsenas o katapusan, ang unang titingnan ang conversation ng peso sa dollar, real o euro. Mas okay na kami na lang ang magugutom kaysa gutumin ang pamilya. Kapag umuwi kami, kailangan may dala kaming pasalubong kahit konti. Kasi maraming kamag-anak na nag-aantay sa probensya. Salamat po.